Hi guys! Welcome to my vlog. Today, ang i-share ko ng mga ideas sa inyo, it's about sa mga egg na nakukolekt natin. So, sa araw-araw na pangungulekta natin na itlog, hindi nating maiiwasan na may nakukuha tayong crack egg. Kaya nga, meron tayong tinatawag na good crack and bad crack. So, naibebenta rin yun. Pero today, ang ipapakita ko sa inyo at ang i-discuss natin sa inyo, it's about the dirty egg. So, hindi natin maiiwasan na makakakuha tayo ng dirty egg sa poultry. Hindi lahat ng yan malilinis ang makukuha natin. Siyempre, yung iba, yung mga itlog na nandun sa loob ng kulungan nila, hindi agad nasisipa ng mga paa nila papunta dito sa harapan. So, minsan yun, natatapakan nila or natatamaan ng mga dumi nila. Kaya nagkakaroon tayo ng dirty egg. Pero syempre, hindi naman lahat ng dirty egg ay i-consider na natin na pambenta lahat ng dirty egg. Syempre, kung halimbawa merong konting dumi, consider natin na dirty egg lahat. What if kung marami siyang konting dumi lang sa itlog? So, malulugi tayo. Kaso kailangan marunong din tayong dumiskarte. Yung may mga konti na dirt, nagagawa natin yan ng paraan para hindi natin ma-consider na pang dirty egg talaga siya na bentahan. Kasi iba po ang price ng dirty egg. Kung konti lang naman ng dumi, gagawa natin ng paraan yan. So, meron tayong panlinis sa konting dumi ng itlog. Kasi ito, halimbawa, ito, may papakita ko sa inyo. Ito, may nakuha ako na dirty egg. Ito, tingnan nyo po, sobrang lala naman ng dumi niya, di ba? Duming-dumi na talaga to. So, ito, makukonsider natin talaga na dirty egg to. So, separate natin to. Separate natin yan. Then, kung may nakuha naman tayo na konti lang ang dumi, katulad nito, yan. O, diba? Konti lang po ang dumi niyan. Ito lang ang dumi niyan, o, yan. And then, ito. Ito, konti lang po ang dumi. Kung puro ganito ang makukuha natin at i-consider natin na dirty egg, marami tayong makukuha ng dirty egg. So, medyo malilesen yung benta natin. So, ito, magagawan po natin ang paraan. So, ang gagawin natin po dyan, kaya in everyday na napagtitimbang ko na itlog, meron akong katabi na panlinis. So, partner yon, di ba? Magtitimbang tayo. So, meron tayong panlinis katabi ko na to lagi. Yan. Meron akong bulak. Aside sa bulak, ang ginagamit ko kasi pamunas sa itlog pag may mga alikabok or konting dumi, soft cloth. Pero katulad nito, yung mga dumi na ganito, yan, kahit punasan naman natin kasi ng soft cloth to, hindi naman matatanggal, di ba? Ayan o, hindi po siya matatanggal. Ang gagawin po natin diyan, konti lang naman ng dumi, gawa natin ng paraan. Kaya lagi ako merong kasamang ito bulak, may bulak tayo dito. So, gagawin po natin diyan, lilinisan natin to ng suka. Hindi po kasi pwedeng gamitin natin ay water kasi po masisira ang itlog pag water ang pinanlinis natin. Pero sinasabi na iba, ba't ako water ang pinanlilinis ko? Yun po, water, kung halimbawa yung itlog lulutuin mo na, madumi, hugasan mo siya. Pero since nandito, halimbawa kami nandito sa poultry, ibebenta natin ito sa market, syempre may stock pa yan sa market. Kung nabasahan ng itlog, ano yan, masisira po yan. So, ay iwasan nating mabasa ng water. Kaya nga po, ito ang advisable na panlinis, itong suka. So, papakita ko po sa inyo kung gaano ka-effective itong suka sa panlinis ng egg. So, ang ginagamit ko is bulak para pagka niya, disposable na to, tapon na. Kasi kung kukuha pa ako ng another soft cloth, madudumihan yung cloth. So, ito, bulak na lang ginagamit ko para diretso tapon na. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Kung soft cloth po or, kasi ako bulak or iba tissue. So, bahala po kayo. Ito po, lalagyan natin ng konting suka. Konti lang naman. Hindi mo naman kailangan tigmakin tong bulak na basang-basa talaga. So, yan. And then, ito, kuha tayo ng, ito, yung dirty egg na yan. Konti lang ang dumi niya, di ba? Pupunasin natin to ngayon. Papakita ko sa inyo kung gaano to ka-effective. Ito siya. Yan. Tingnan nyo.
O, di ba? Ang linis-linis niya na, white na, di ba? Compare kanina, may konting dirt. Kasi importante pag binenta natin to sa market, kailangan malinis yung egg natin para makita na naman nila na good quality itong mga binebenta nating itlog. Yan, white na ang linis. Kasi, di ba, pag nagbenta tayo, madumi yung itlog na binebenta natin, nakakahiya naman, di ba? So, kailangan malinis siya. Napakasimple lang naman po ng paglilinis. Hindi naman ganun kahirap. Ayan, katulad yan, no? Di ba? Idumi-dumi siya. Ayan. O, sayang naman kung i-consider na natin sa dirty egg. O, kung ganito kalala, ayan, mahirap nang linisin to. Ito, konti lang naman. Malilinis pa natin to. Magagawa natin ng paraan, di ba? Ayan. O, punasan lang po natin ang bulak na meron po siyang suka. So, ganyan po ang gawin natin. Yan. Sa sinasabi na iba, matrabaho. Kasi matrabaho na nga din daw magtimbang isa-isa. Ganun po talaga. Kailangan talaga sa ganitong business, matyaga ka. Hindi naman lahat ay magaan, lahat po talaga pinaghihirapan. So, okay naman, hindi naman din ganun talagang sobrang bigat ng trabaho ang gagawin mo. Yan, hindi naman lahat makakakuha ka ng dirty egg, konti lang naman. Yan, katulad niyan, ayan, okay na, maputing-puti na, di ba? So, maayos na siya. So, kung halimbawa nakakuha tayo malaking size, tapos may konting dirt, sayang naman yun, di ba? Tulad niyan, jumbo, minsan may nakukuha kaming jumbo. Tapos may konting dirt. Nililinis ko po talaga siya. Kasi po yung jumbo, mas mahal po siya compare dun sa iba na maliliit ang size. Pero kung malala po ang pagkadumi niya, hindi ko na po nililinis. So, ganun po. So, kaya po, dapat po, lagi tayong may suka habang nagtitimbang tayo. Para habang nagsesegregate tayo ng mga sizes, segregate natin yung cracked egg, dirty egg, then yung mga sizes, separate na natin yan. At kung may konting dirt, linisin na po natin yan. So, yun po. Sana po nakatulong yung pag-share ko ng ideas sa inyo regarding dito sa mga dirty egg. Siyempre, yung mga ganyan is natutunan ko lang din sa iba. Then, gusto ko lang din pong i-share sa mga baguhan para makakuha rin po sila na idea regarding dito. Kasi yung iba, wala rin idea paano linisin. Baka po kasi iba, linisin ng tubig. Masisira po yung egg natin. So, suka po ang pinakamagandang remedyo sa paglilinis sa egg. So, salamat po sa panonood ng video nyo. Hanggang sa muli po, magkita-kita ulit tayo sa next video ko. At sana'y nakatulong po lahat ng mga sinishare kong ideas sa inyo. So, maraming salamat po.